Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 10, 2025. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan nga po natin na itong easterlies, apektado po niyan ang eastern section ng Luzon, including Metro Manila, kasama rin po dyan ang Bicol region, Aurora, Isabela, kasama rin po ang Quirino, at eastern section ng Visayas, at ganun din nga po sa ilang bahagi ng Mindoro provinces. At asahan nga po natin makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan, at makikita naman natin yung mga kumpulan ng kaulapan na posible nga po magdala ng pagulan dito nga po sa eastern section ng ating bansa. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron po tayong posibleng sama ng panahon na i-monitor sa susunod na linggo, at meron nga po tayong nakitang posibleng pagbugso o pag-ihip ng amihan. Yan po ang ating i-monitor. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po September 11, expected pa rin po natin na mataas ang tsansa ng pagulan. Dito nga po sa parte ng Metro Manila, Bicol region, Mindoro provinces, at maging dito nga po sa may northern portion ng Visayas. Pagdating naman po ng September 12, dito po maganda ang lagay ng ating panahon. Asahan na lamang po natin yung mga isolated rain shower. Pagdating po ng September 13, may possible low pressure area po tayo na mabubuo dito nga po sa may parte ng eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng September 14, expected nga po natin na magiging maulan sa may parte ng Bicol region, Mindoro provinces, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng September 15, asahan pa rin po natin may mga chance ng pagulan. At pagdating po ng September 16, expected na nga po natin na mataas ang chance ng pagulan dahil nga po sa low pressure area dito nga sa may parte ng West Philippine Sea. Pagdating naman po ng September 17, asahan po natin mataas ang chance ng pagulan dito nga po sa may parte ng Palawan, at hahatakin po nitong low pressure area yung habagat. Pagdating naman po ng September 18, at asahan naman po natin na itong western section ng ating bansa ay makakaranas ng pagulan dahil nga po sa paghahatak ng habagat nitong low pressure area. Pagdating naman po ng September 19, dito po magkakaroon po tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at pagdating po ng September 20, ito po ay nasa eastern portion ng northern Luzon. At kung makapapansin nga po natin yung kanyang diametro at yung paghatak po niya na ito nga yung kanyang kaulapan, yung extension ng kanyang kaulapan, ay posibleng magpaulan po yan dito nga po sa parte ng northern Luzon. At kung mapapansin natin, meron na nga po bumubugso ng hangin dito nga po sa may parte ng Taiwan. Pagdating po ng September 21, dito po as low pressure area, mataas po ang posibilidad nito na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, pero nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin, may habagat pa rin po tayong nakikita, at may pagbugso na nga po nitong hangin na to na nanggagaling nga po dito sa may parte ng China. Pagdating naman po ng September 22, posible nga po maging isang tropical depression or mahinang bagyo na itong low pressure area, at asahan natin mataas ang chance ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Dito nga po sa may Visayas, Bicol region, Mindoro provinces, Metro Manila, at maging northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng September 23, expected nga po natin mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dahil nga po dito nga sa low pressure area na ating minomonitor. At kung mapapansin natin, mas lumalakas na nga yung pagbugso ng hangin. Ito po ay
As of now nga po, no, ito po ay posibleng northeasterly surface wind flow or possible nga po amihan. Hindi pa po natin makikita sa ngayon kung ano yung bumubugso ngayon dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. Sa mga susunod na araw, malalaman na po natin kung ito nga po ay amihan na at papasok na nga yung amihan season at tuluyan ng mawawala itong habagat. Naging handa nga po tayo dahil lang sa katapusan nga po ay posible nga maging maulan ulit ang ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.